Magsimula tayo sa isang tanong na parang lahat yata sa atin na itanong na to sa sarili. Ano ba talaga ang calling ko? Ano ba dapat kong gawin? Lalo na kapag nasa kanto ka, no? Bagong graduate o baka nag-iisip kang mag-shift ng career. O yung pakiramdam lang na parang may kulang. So, ipinadala mo sa amin ng ilang sipi mula sa isang akda. Ang pamagat ay The Question Beneath the Call. At ang misyon natin ngayon ay himayin ito. Kasi ang argument dito medyo radical eh. Sinasabi na baka mali pala yung tanong na laging nasa isip natin. Baka ang paghanda para sa isang calling ay hindi nagsisimula sa ano ang gagawin ko, kundi sa mas malalim at mas mahirap na tanong. Sino ako habang hinuhubog ako ng Diyos? Eksakto. At napakahalaga ng pagkakaiba na yan. Kasi yung kulturang ginagalawan natin, lalo na sa social media, sobrang nakatuon sa paggawa, sa output, sa resulta, di ba? Sa mga bagay na nakikita at nasusukat. Pero ayon sa mga babasahing ito, may malaking panganib kapag yung pagkilos nauuna sa pagkahubog. Ang sabi nga sa isang CP, when our doing outpaces our being, pwedeng dumami yung ginagawa mo pero numinipis naman yung pagkatao mo, yung lalim mo. Kaya ang pag-uusapan natin ay kung bakit yung pagiging handa sa mata ng Diyos ay ibang-iba sa paningin ng mundo. Okay, sige. Simulan natin dun sa tinatawag ng source mo na misplaced question. Yung maling tanong. Yun na nga yung ano ang magagawa ko para sa Diyos? Sa unang dinig, parang wala namang mali, di ba? In fact, napaka-spiritual pakinggan. Produktibo, puno ng intensyon. Pero bakit ito itinuturing na misplaced? Dahil mas madaling sukatin. Yan ang totoo. Kapag ang tanong ay ano ang gagawin ko, pwede kang gumawa ng checklist. Okay, nag-volunteer ako, check. Nag-lead ako ng small group, check. Meron kang sense of accomplishment. Ang problema, nakatuon yun sa sarili mong kakayahan. Sa resulta, ang mas mahalaga raw na tanong na madalas nating iniiwasan ay, sino ako habang nahuhubog sa harap ng Diyos? O sa English, who am I becoming in God's presence? Mas mahirap sagutin yan kasi wala siyang checklist. Walang malinaw na tapos na. Araw-araw na proseso yan eh. Tama. At yan yung tanong na nagtatagda kung ang isang calling, gaano man kalaki o kaliit, ay magiging matapat na serbisyo. O babagsak dahil sa bigat ng isang hindi pa buong karakter. Binibigyang diin sa material na ang problema ngayon hindi yung kakulangan ng pagnanais o ng oportunidad. Ang daming hustong maglingkod, ang daming bukas na pinto. Ang problema, yung hindi pagkakahanay ng calling at ng pagiging, yung doing at yung becoming. Kapag mas mabilis yung ministeryo kesa sa pagkahubog ng karakter, doon nagsisimula yung mga bitak. At dito napapasok yung konsepto na talagang kontrakultura. No, sinasabi sa material mo na madalas yung mga panahong tila delay o pagkaantala, yung mga panahong pakiramdam natin na sasayang, yung mga waiting seasons, ay siya palang mga pagkakataon kung saan ginagawa ng Diyos yung pinaka-esensyal na bahagi ng gawain niya sa atin. That's a powerful idea, pero medyo abstract. May mga halimbawa ba nito sa Biblia? Marami. At kapag pinagtabi-tabi mo sila, makikita mo talaga yung isang malinaw na huwaran o pattern. Unahin natin si Joseph. Bilang teenager, binigyan siya ng mga panaginip, di ba? Tungkol sa kapangyarihan at pamumuno. Yun yung calling niya. Pero anong sumunod? Hindi promotion, kundi pagkakanulo. Mula mismo sa mga kapatid niya, pagiging alipin sa Ehipto, at maling akusasyon na nagresulta sa maraming taon sa bilangguan. Grabe. Kung sa panahon ngayon yan, isipin mo, nasaan ng Diyos, akala ko ba may calling ako, parang pinabayaan ka. Exactly. Pero ang argumento ng source ay ito. Yung mga taon na yon, hindi pagkaantala. Ang mga iyon ay discipleship. Yung kulungan, hindi siya isang waiting room, isa siyang silid-aralan. Paano ka magiging pangalawang pinuno ng isang superpower tulad ng Ehipto kung hindi mo muna natutunang magpatawad? Kung hindi mo naranasan yung injustice, paano mo pamamahalaan ang bansa ng may hustisya? Kung hindi ka natutong maging tapat sa maliliit na bagay, sa bahay ni Potifar, sa kulungan, paano ka pagkakatiwalaan sa buong kaharian?
Bale, bawat pagsubok, hinuhubog siya para maging taong kayang umawak ng kapangyarihan nang hindi siya kinakain nito. Okay. Nakikita ko na yung pattern. So kung hindi siya dumaan doon, baka naging mayabang siya o vengeful na leader. Yung character niya ang una, hindi yung posisyon niya. Sino pa? Sunod, si David, pinahiran siya ng langis bilang susunod na hari noong bata pa. Napakalinaw ng calling, di ba? Pero sa halip na dumiretso sa palasyo, ginugol niya yung mga sumunod na taon sa pagtakas, pagtatago sa mga kuweba mula kay Haring Saul. Isipin mo yung kabalintunaan nun. Ikaw ang pinili ng Diyos pero ang buhay mo ay parang sa isang kriminal na laging nagtatago. So, yung lugar kung saan siya pinakamahina at walang kapangyarihan, isang takas sa loob ng kuweba, doon pala hunuhubog yung character niya bilang isang hari. That's a complete reversal of how we see strength. Eksakto. Doon sa ilang iyon, natutunan niya yung pagpipigil. 2 beses siyang nagkaroon ng pagkakataong patayin si Saul at agawin yung trono, pero tumanggi siya. Bakit? Kasi natutunan niyang mas katakutan ang Diyos at yung proseso niya kaysa sa sarili niyang pagnanais na kapangyarihan. Yung pagiging hari ni David hindi nabuo sa trono, nabuo yon sa kuweba. At yan yung nagligtas sa kanya mula sa pagiging isang tyrant na tulad ni Saul. Grabe. At ito, naisip ko yung isang karakter na mas matagal pa yung detour, si Moses. Parang 2 buhay yung pinagdaanan niya. Oo. At ito yung isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng unlearning. 40 taon siya sa palasyo ng Ehipto, natutunan niya lahat. Pamumuno, strategiya, edukasyon, confidence. Siya yung prinsipe ng Ehipto. Pero nung sinubukan niyang palayain ang Israel gamit yung sarili niyang lakas, anong nangyari? Pumalpak siya. Naging takas. To unlearn his princely confidence. Parang, cosmic reset button. Hindi para burahin yung natutunan niya, kundi para muling itatag sa tamang pundasyon. Yung sumunod na 40 taon sa deserto ng Midian bilang isang pastol, yun yung nagturo sa kanya ng pagpapakumbaba, ng pasensya, ng pagtitiwala sa Diyos. Mula sa pagiging prinsipe na nagtitiwala sa sarili, naging pastol siyang nagtitiwala sa Diyos. Nung una siyang kumilos, ang dala niya espada at galit. Noong bumalik siya, ang dala na lang niya ay isang tungkod at salita ng Diyos. Magkaibang-magkaiba yung pinanggagalingan ng kapangyarihan. At syempre, hindi natin pwedeng palampasin yung pinaka-ultimate na halimbawa, no? Si Jesus, 30 taon ng halos hindi napapansin na buhay, isang karpentero sa isang maliit na bayan, bago yung 3 taon lang ng pampublikong ministeryo. From a human efficiency standpoint, parang walang sense. It makes no sense at all. Isipin mo, kung ang anak ng Diyos hindi nilaktawan yung proseso ng pagkahubog, bakit natin iisipin na pwede sa atin? Yung 30 taon ng hiddenness, hindi yan pag-aaksaya ng oras. Iyon ang puntasyon. Sinasabi sa source, ito raw ang divine pattern. Ang paglago laging nauuna sa epekto. The private life of integrity is the foundation for a public life of impact. Napakalakas na mga halimbawang yan. At ikinokonekta ito ng source mo ng direkta sa panahon natin. Kasi sa bilis ng kultura ngayon, lalo na sa social media, napakadaling magkaroon ng platform kahit hindi pa buo yung proseso mo. Pwede kang maging viral bukas, pwede kang magkaroon ng libu-libong followers. Ano yung direktang panganib nito? Ang panganib ay yung tinatawag niyang mga leader na gifted but unformed. Magaling pero hindi pa hinog. Maaring napakagaling niyang magsalita pero hindi niya isinasabuhay yung sinasabi niya. Pwedeng may charisma siya at nakaka-inspire pero sa likod ng kamera, madali siyang magalit o kulang sa integridad. Ang resulta nito laging trahedya. Burnout, moral failure, iskandalo o simpleng pagkasipayo ng mga taong sumusunod sa kanya. At hindi lang yung leader ang nasisira, no? Pati yung mga taong nagtiwala sa kanya, yung collateral damage. Eksakto. Kaya may isang linyang binanggit sa material na palagang tumatak sa akin. The tragedy is not waiting too long, it is stepping forward too soon. Ang trahedya, wala sa sobrang tagal na paghihintay, nasa masyadang maagang pagsulong.
Kasi kapag sumusulong ka na hindi ka pa handa sa bigat ng responsibilidad, hindi lang sarili mong sinisira mo, pati tiwala ng mga tao. Okay, I get the principle. And the warning is loud and clear. Pero, paano naman yung kabilang side? Yung panganib na maging excuse for inaction itong preparation phase. Kasi baka may mga nakikinig na sinasabi sa sarili, naghahanda pa ako for 10 years, pero takot lang talagang kumilos. How do we find that balance? Magandang tanong yan, at nililinaw yan sa material. Ang paghahanda na tinutukoy dito, hindi yung pasibong paghintay. Ito ay isang aktibong proseso. Ang tanong ay, habang naghihintay ka para sa malaking pinto, tapat ka ba sa maliit na bintanang bukas sa harap mo ngayon? Ang paghihintay, hindi pag-upo lang. Ito'y pagsunod sa kung anong ipinapagawa sa iyo ngayon, gaano man kaliit. Yung pagiging tapat sa paghuhugas ng pinggan, sa pag-aaral, sa pag-aalaga sa pamilya, yan ang totoong paghahanda. Hindi siya excuse. Ito ang mismong training ground. Dapat sukatin ang kahandaan para sa iyo na nakikinig at marahil gulong-gulo na sa calling mo. Kung ang sukatan ay hindi na yung dami ng followers o ganda ng opportunity, ano na ang bago nating dashboard? Kailangan nating baguhin ng tuluyan ang ating panukat. At ito ang binibigyan ng source. Ang kahandaan ay hindi nasusukat sa, una, opportunity lang. Hindi porket may nagbukas na pinto, para sa'yo na yan. Baka yung pagsubok, hindi imbitasyon. Pangalawa, hindi sa pagkilala mula sa iba. Ang papuri ng tao, pabago-bago. At pangatlo, lalong hindi sa bilang ng tagumpay. Madaling pekein ng numbers, di ba? Okay, so yan yung mga hindi. Ano na yung mga dapat nating tingnan? Kung mag-audit ako sa sarili ko ngayon, ano yung mga tanong na dapat kong itanong? Ang mga tanong mas nakatuon sa karakter. Ayon sa mga babasahin mo, ang tunay na kahandaan ay nasusukat sa una, lalim ng pagsunod. Ginagawa mo ba ang tama kahit walang nakakakita? Yung hidden faithfulness. Ikalawa, pagiging matatag ng karakter. Paano ka tumutugon sa pagsubok, sa tukso? Nagiging defensibo ka ba o natututo? Ikatlo, kakayahang dumanas ng paghihirap ng walang kapaitan. Kapag nasasaktan ka, nagiging mas mabuting tao ka ba o nagiging mapait at sinisisi ang mundo? At panghuli, at marahil ito ang pinakaimportante, pagiging tapat sa mga responsibilidad na hindi nakikita ng iba. Yung sa kasalukuyang tungkulin mo. Gaano man ka-boring, Wow! So kung ganyan pala ang pananaw, parang biglang nawala yung bigat? The focus is no longer on performance, but on preparation. Yung pressure pa na patunayan ng sarili sa iba o yung paghahambing sa bilis ng pag-usad ng iba, parang nawawala, nagkakaroon ng kalayaan. Dahil yung paghihintay, hindi na nasasayang na oras, nagiging classroom na siya, hindi na waiting room. tama. Nagiging aktibong pakikilahok ito sa gawain ng Diyos sa buhay mo. Bawat araw, bawat gawain ay nagiging pagkakataon para hubugin ka. Yung pagpili na huwag magtsismis sa opisina. Yung pagpili na maging mahinahon sa anak mong makulit. Yung pagpili na tapusin ang trabaho ng may excellence kahit walang nakakakita. Lahat yan, bahagi ng paghahanda. Sa huli, ang buong ideya ng calling ay nababago. Hindi na siya isang destinasyon na kailangan mong marating o isang tropeyo. Nagiging isang panghabang buhay na proseso, siya ng pagkahubog. At ang pinakamahalagang tanong na kailangan mong sagutin gabi-gabi ay hindi handa na ba akong gamitin, kundi handa na ba akong hubugin para maging uri ng lingkod na mapagkakatiwalaan ng Diyos, maliit man o malaki. At bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo na nakikinig, ang buong diskusyon na ito madalas nakasentro sa mga lider sa ministeryo. Pero paano ko ang prinsipyong itong pagiging bago paggawa ay hindi lang para sa kanila? Paano kung ito ang pundasyon ng buhay ng bawat isa sa atin bilang magulang, empleyado, artista, estudyante? Paano kung ang kasalukuyan mong hidden season, yung panahong pakiramdam mo walang nakakapansin sa'yo, yung trabaho mong paulit-ulit, o yung pag-alaga mo sa isang mahal sa buhay, ay hindi lang isang waiting room? Paano kung iyan mismo ang kuweba ni David, ang kulungan ni Joseph, ang desyerto ni Moses?
Paano kung yan ang mismong lugar kung saan ginagawa ng Diyos ang kanyang pinakamahalaga at pinakamalalim na paghubog sa'yo? Paano nito babaguhin ang paraan ng pamumuhay mo bukas?